Tiniyak ni US President Donald Trump na hawak niya ang total control sa Strait of Hormuz. Aniya, nananatiling malakas ang hukbo ng bansa at wala umanong magagawa ang Tehran laban dito. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. Patuloy rin ang pagpapatupad ng US na naval blockade sa Iran na inilirawan ni Trump na Wall of Steel. Ayon sa Central Command, nasa 55 commercial vessels na ang kanilang na-redirect, 3 ang na-disable at 2 ang na-board dahil sa tangkang paglabag sa blockade. Kabilang dito ang Panama flag cargo ship na MV Villanova na pinaputukan ng 2 Hellfire missiles mula sa US military helicopter matapos umanong baliwalain ang mga babala habang patungo sa isang Iranian port. Pero sa kabila ng blockade at patuloy na palitan ng atake, iginiit ng Iran na hindi nauubos ang kanilang kakayahan sa mga operasyong militar. Ayon kay Brigadier General Mohammad Reza Naqvi, Senior Advisor sa Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, mas mabilis pa umano ang kanilang produksyon ng ballistic missiles kaysa sa bilis ng paggamit nila ng mga ito sa operasyon. ما تولید میکنیم اصلا این کار تمامی ندارن. الان بیشتر از نواختی که داریم شلیک میکنیم، بیشتر از نواخت شلیک موشک بالستیک تولید میکنیم به دست رزمنده میدیم. Ganito rin umano ang sitwasyon sa produksyon ng drones ng Iran. Sa katunayan, sinabi ni Naqvi na sobra ang kanilang production capacity at handa pa umano ang Tehran na magbenta kung may bibili. خیلی بیشتر از نواخت شلیک پهباد قابلیت تولید داریم. گفتم که این مشتری داری بیار، حاضرین بفروشیم، انقدر ما زیاد میتونیم تولید کنیم، مشکلی ما. Iginit din ni Naqvi na hindi lamang umaasa ang Iran sa kasalukuyang stockpile dahil patuloy ang domestic production ng kanilang defense equipment. Samantala, nananatiling bukas ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran sa pamamagitan ng mga mediator, pero hindi pa rin nare-resolba ang mga pagkakaiba kaugnay ng Strait of Hormuz. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.